Hi guys, good morning. Magbabalik na naman ako guys sa aking next vlog about sa bakit naghihirap ang tao. Yan guys, napaka ano napakalala na nito dahil napakarami kong namimit na tao guys. Ewan ko ba bakit lagi nilang sinasabing naghihirap sila, ganon. Ayun, talagang naaawa ako guys, kaya i-voice out ko to bakit nagkakaganon sila. O siguro ako minsan naghihirap rin, pero kaya ko makarecover guys. Kasi kung gagamitin lang natin yung ating ability, kaya naman, kasi hindi naman tayo maghihirap. Tsaka sa una pa lang. Yan guys, ito lang masasabi ko guys, para sa akin, opinion ko lang to, bakit naghihirap ang tao. Ayan, nandito ako sa sakyan guys, oh. Yan, dito ako sa Riyadh habang nagpa-plancha kasi ako nung yung nilalagay dito ng mga Arabo. Yung utra ba yun? Tarha, parang utra. Sa babae naman, yung ginagano ng babae, parang tarha. Ayan guys, unahin ko na muna guys, bakit naghihirap ang tao. Unang-una, hindi ako naniniwalang tamad. Hindi ako naniniwalang tamad yung tao guys. Kasi sinasabi nila tamad ka. Hindi ako naniniwalang tamad. May tamad na mayaman guys, hindi ako naniniwala. Alam nyo kung bakit? Wala lang kasing tumutulong sa kanya, walang nagaguide sa kanya. Ibig sabihin, yung tao kasi hindi naman kikilos yan kung wala siyang karapatan. Kasi halimbawa ako na tao lang, naggugutom ako, 'di ba? Wala lang kasing nagbibigay sa akin. Halimbawa, kung talagang walang-wala ako sa isang lugar, hindi naman ako pwedeng magnakaw. O halimbawa, nasa isang lugar, wala kang kakilala, hindi ka naman pwedeng makialam, 'di ba? Hindi ka pwedeng makialam kasi bawal, 'di ba? Ibig sabihin, kung yung tao mabait, may tumulong sa iyo, nag-guide sa iyo, nangyari sa iyo, alam naman na walang-wala ka. Ganito na lang ganito. Marami kasing paraan guys para tulungan mo yung tao, i-guide mo yung tao. Hindi lang sa binigyan mo siya ng pera. Maraming paraan guys. Halimbawa, i-repair mo siya na ano bang skill mo? Ano ba yung kakayanan mo? Yun, ganon. Huwag mo kasing isipin na tamad siya. Para sa akin guys, huwag mo isipin tamad siya. Yung mga tao kasi sinasabihan, kaya ka naghihirap kasi tamad ka. Hindi. I-guide mo siya. I-guide. Ayan. Ano pa guys, ito ang mga napapansin ko lang bakit naghihirap ang tao. Sa dami ng taong nagme-message sa akin, kamag-anak o hindi kamag-anak, lagi nilang sambit sa akin, walang-wala kami, kuya, ganon, tulungan mo kami. Unang nakikita ko agad sa kanila, maraming anak. Ayan guys, maraming anak. Hindi ko naman kinukuha na ibig sabihin, sa una pa lang dapat inisip mo nang mahirap nga ang sitwasyon ng maraming anak. Ikaw, gawa ka pa ng gawa ng maraming anak. 'Di ba? Which is, para sa akin, hindi na natural yan. Hindi na natural. Parang yan. Kuha na ng damdamin mo. Yung iba na para sa akin guys, para sa akin ang tamang pag-aanak siguro 3 pababa. Okay na yun, or minsan nga 2 lang o 1. Depende yan sa ang pagkakaroon ng maraming anak, depende yan sa yaman mo. Kasi wala ring silbi guys kung mahirap kayo, magkakaroon ka ng maraming anak. Kawawa lang rin yung mga anak mo. Parang yung anak mo, parang pinahirapan mo lang rin, di ba? Yun ang nakikita ko kasi napakaraming humingi ng tulong sa akin. Lagi nilang sambit guys, maraming anak. 'Di ba? Walang meron kaunti. May taong humingi rin sa akin ng tulong na isa yung anak niya. Sabi ko, nag-iisa lang ang anak mo, bakit na hirap ka sa buhay? Ang sinabi niya sa akin, hindi lang yung anak ko, marami pa pala siyang binubuhay. Pwede rin, kaya tinulungan ko rin. Pero alam nyo guys, kung 1 o 2 o 3 anak mo, medyo maaluwang kanyang kaysa sa iba.
Ako medyo naawa ako doon sa apat ang anak pataas. Kawawa yon. Meron akong nakilala na apat anak pataas. Iniwanan siya ng asawa niya. Yung asawa pa niya nag-asawa pa ng iba. Tapos nagkaanak pa sa ibang babae. Tingnan mo. Kawawa yung babaeng ganun. Ginawa nung lalaking ganun. Napakasama naman nung lalaking ganun, guys. Inanakan mo yung babae ng apat. Saan pupunta yung babae? Siyempre yung babae, lalapit talaga yon. Siyempre naghihirap siya eh. Lalapit talaga yon sa mga kamag-anak niya, kaibigan niya. Kasi apat na anak eh. Kawawa. Yan ang nakikita ko, guys ha. Yung una, hindi tamad ha. Yung pangalawa, yung nga maraming anak. Ang nakikita ko dito sa pangatlo, guys, bakit naghihirap ang tao. Ayan, guys. Ano pa? Para sa akin, luho. Guys, luho. Pwede kang magluho, guys, kung nag-iisa ka lang. Nag-iisa ka lang sa buhay. Yung wala kang anak, pwede kang magluho. Pwede kang wala kang pamilya, 'di ba? Wala kang mga magulang na binubuhay. Kung sakaling binata ka, pwede kang magluho niyan. Para sa akin hindi naman masama yung luho kung kaya mo naman. 'Di ba? May mga tao kasi na alam na nga na may anak silang binubuhay, pinapaaral, luho pa ng luho. Laging yung gustong-gusto maganda yung bahay namin, papagandahin namin yung bahay namin. Sa akin ang pinakapayo ko, unahin mo muna yung mga anak mo. Once na yung mga anak mo o yung magulang mo kung sakaling binata ka, kung sakaling mga magulang mo okay na o yung mga anak mo nag-reach na siya ng 18 pataas, medyo maalwan ka na niyan sa buhay. Hindi ka na maghihirap niyan, guys. Alam mo, sa batas nga ngayon pinababa na nga yata yung mga bata pwede na mag-work kasi noon 'di ba binabawal yung child labor na 18 pababa. Ngayon medyo binabaan pa nila, 15 yata pwede basta may consent ng magulang. Yun. Sa akin okay yun, approve yun. Kasi yung mga bata ngayon, pwede ka naman na magtrabaho ng mga magagaan na pambata lang, 'di ba? Minsan nga yung mga bata nagbabantay lang sa isang tindahan. Pwede na yun, di naman risky. Pwede yun. At least nakakatulong na yun sa magulang. Ako bumibilib ako, guys, sa mga ganong bata na tumutulong sa magulang. Yan. Yan, guys, kaya naghihirap yung tao. Yung nakikita ko. Ano pa ba? Luho, 'di ba? Ito pang apat ko, guys, bakit naghihirap ang tao? Alam mo ba kaya naghihirap yung tao? Dahil na rin sa ibang tao, 'di ba? O dahil na rin sa alam mo yung mga nakaupo sa gobyerno. 'Yun ang pinaka-last ko, guys. Kasi alam mo, yung ibang tao kasi sakim. Guys, sakim. Tinatago nila yung yaman nila. Alam mo, once na tinago mo yung yaman nila, hindi magbabalanse yan, guys, sa buong buong bansa o buong bayan o isang barangay. Kung ikaw ay sakim, gusto mo ikaw lang yumaman sa inyong barangay, sa inyong street, mali. Tinatago mo yung pera, iniipon mo, tina-time deposit mo ng mahigit 1 year, 2 year. Para sa akin kaya nagkaaganon yung mga tao, may naghihirap. Kasi tinatago mo. Walang pinagkaiba yan, guys, Walang pinagkaiba yan sa hoarding. Tinatago mo yung mga produkto para pag nangailangan yung mga tao, ibebenta mo ng mahal, 'di ba? Walang pinagkaiba yan. Alam mo yung ganyan kaya naghihirap yung mga tao. Tinatago mo yung isang yaman. Mali yan. Dapat nga ang yaman pinapaikot mo lang yan. Para nga sa akin hindi yung mag-ipon ka lang ng pera, pwede sapat na yon. Yung kaunti lang pero yung nag-iipon ka ng milyon, bilyon, di mo pinapaikot sa tao. Wala. Hindi balanse ang mamamayan natin, guys. Talagang may maghihirap kasi tinatago mo yung kayamanan o pera, ano pa ba yung mga produkto, pagkain. Walang pinagkaiba yan sa mga taong ganun ang style, guys. Kaya naghihirap yung ating
sambayanan. Tinatago. Kaya ako galit na galit ako sa yung taong sakim, yung nagkikwento pa siya sa vlog niya na ito marami akong pera. Para sa akin hindi nakakatuwa yung ganun. Natutuwa pa ako doon sa taong pinapaikot mo yung pera mo. Yan guys. Bakit ka nag-iisip na para sa future ko? Hindi, mali yung maling pananaw yun para sa akin. Mali. Alam mo, yung pwede naman yun, yung mag-isip ka ng future pero tama lang. Pero yung ganid ka na sa salapi, di ba? Iniipon mo, hindi mo pinamimigay, di ba? Ikaw kasi hindi ka naman nag-iisa sa mundo guys. Meron kang anak, meron kang kamag-anak, meron kang yung mga kapitbahay mo, basta buong kwan, hindi ka naman nag-iisa Kailangan mo mamigay para yung balanse yung mamamayan. Ikaw ba natutuwa ka? Ikaw doon sa barangay mo, ikaw ang pinakamayaman, ang dami mong ginto, ang dami mong motor, ang dami mong sasakyan, pero nakikita mo yung mga nakatira doon, nangihingi, naghihirap, kasi hindi mo binabalanse yung mamamayan nyo, yung barangay nyo, yung isang estado nyo. Diba? Alam mo, nakakatuwa yung isang mamamayan na pantay-pantay Pantay-pantay. Bibihira ka makitang nangihingi. Bibihira. Diba? Maganda yung ganon. Dapat ganon ang implement ng ating gobyerno. Bakit may naghihirap na tao? Kasi yung iba sakim, guys, tinatago yung kayamanan. Huwag nating itago. Alam mo, once na tinatago mo yan, may balik yan guys, may balik. Either na pag-iisipan ka ng masama ng tao, or babawiin rin sa iyo ng Panginoon yan. Dahil nga sa kasakiman mo. Hindi ganoon ang itinuro ng Panginoon. Para sa akin sa Biblia, hindi tinuro na mag-ipon ka ng ng kayamanan mo. Hindi, mali. Walang ganon. Pwede ka mag-ipon, tama lang, sapat lang sa buhay mo, pero yung sobra-sobra sa nasakim mo, mali yon. Hindi, kahit nga yung gobyerno, dapat nga hindi ka pwedeng yung hindi ka yung itago mo yung kayamanan ng bansa. Para saan? Yung mga tao mo naman naghihirap. Mali rin yon yung ginagawa ng gobyerno. 'Di ba? Kasi alam mo, pwede kasing gobyerno rin ang kukuha nung tinatago nila. Kawawa naman yung mga tao. Dapat nga ini-spread mo yan, yung kayamanan ng bansa. Ini-spread mo yan sa buong sa buong tao ng iyong bansa, 'di ba? May nakita akong bansa ganyan. Yung pera ng gobyerno pinamimigay sa buong populasyon ng bansa nila. Tingnan mo, maunlad. 'Di ba? Yun lang guys, ang masasabi ko kaya may naghihirap na tao, yun. Kung yun lang di ginagawa ng tao, wala naman naghihirap ng tao Wala. Yung mga sinabi ko, wala. Yun lang guys, thank you. Bye-bye.